RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. Preso sa Sinday Utso sa bayan sa inyong radyo. RPN DXKO, ang radyo ronda dili sa Lagbayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawan, andang mo serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO radyo ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Good morning, Lord. Thank you for a new day. Thank you that your compassion is renewed every morning. Great is your faithfulness and your steadfast love, O Lord. I don't know what all is going to happen today and how much I'll get done, but you do. So I give this day to you. Fill me with your Holy Spirit, Father. Energize me for your work, because you know how tired these bones are. Awaken me to the wonder of your salvation, and quicken my spirit to the reality of your work in my life. Lord, my mind is filled with creative ideas, but they're all jumbled. Holy Spirit, come and hover over my mind like you hovered over the waters at creation, and speak order out of the chaos. Help me to cease striving and to trust that you will give me all I need today to do the work you've given me to do. You will be faithful to complete the good work you've started. And as I step out into my day, I declare your sovereignty over every area of my life. I entrust myself to you and ask that you use me however you see fit. This day is yours. My body is yours. My mind is yours. Everything I am is yours. May you be pleased with me today. Amen. Nasayod ka ba kung unsa ang masa? Nasayod ka ba kung para asa ang masa? Ang masa, kasangga sa mga kabos, duulanan sa mga waytingog. Ang masa, bagong pag-asa ng masa. Makamasa ka ba? Kapihan sa masa. Ang kapihan sa masa hatod kaninyo sa Secure Bank. Brooks Consult and Construction Services. Hello my Bunda Cagayanos, my fellow Cagayanos, and thank you so much for watching Kapihan sa Masa. Good morning mga kamasa, kumusta? Bugnaw kayo ang atong kabuntagon karong adlaw, no? Lami kayo higop-higop sa atong kape, di ba? Og I'm sure ang uban diha naglisod pa gyud og let go sa ilang bed, nagbukot pa sa habo, lami pa kayo ang katulog. Maayong panikasikas kaninyong tanan mga nga anaa sa ilahang mga kusina karong orasa nga nagready para sa pamahaw sa tibuok banay. Kay matod pa, breakfast is the most important meal of the day. Pero depende siguro mga kamasa, no? Kay naay-ubang mga tao nga udto na makamata. So of course, ang ilahang pamahaw dito na nabutang sa paniud to. Pero kung unsa man ang naandam sa atong lawas, ang importante lang gyud siguro nga wala nato ni naabuso. Nakakaon og nakatulog ta sa insakto nga oras para ma-boost permi ang atong immune system, malikay kita ni ining virus nga COVID-19. Ilabi na nga naanapod ra ba daw new variant sa COVID-19 nga na-circulate globally. Kay matod pa mutate na daw kining virus, mas dali na makatakod o mas grabe ang effect ani sa lawas sa tao. So ampingan yun nato pirmi ang atong lawas mga kamasa. You are watching live here in Kapihan sa Masa, broadcasting live via RPN sa Parasat Cable TV Channel 5 o madungog usab kita sa RPN DXKO 1368 kHz AM sa inyong mga radyo.
Also, good morning to all our viewers and watching live via Facebook streaming. O good morning usab sa akong pamilya, no? Nga Kacho family and also Lagpapan family sa Kalaanan, sa Alae, and also akong i-greet og happy birthday, belated happy birthday sa among kauban nga si Kamasang Maylin. O belated happy birthday dia kanimo, ma'am. O karon akong ipailaila akong kapartner karon buntaga, medyo taud-taud na pod mi nga wala nag-uban dinhi sa Kapihan sa Masa. Akong brother Kamasang HK, Happy New Year kanimo, kumusta? Yes, thank you Kamasang June, no? Happy New Year and good morning sa itong mga kamasa. Long time no see, kumusta man mo tanan dira? So personally, dili gid maayo ang atong tuig karon, no? Especially sa katong mga tawo nga naapektuhan ini nga atong pandemic o unta nga nagayo-ayo lang mong tanan dira. Pero pasalamaton gihapon kita karon, no? For the gift of life. Yes. So move on lang gihapon ta. So sa mga kamasa, laban lang. So sa mga early kayo nato dira nga nagmata karong orasa para mag-stretching, mag-exercise, padayo na lang ninyo na kana mga kamasa. Sa mga padulong na karon sa ilang mga tagsa-tagsang trabahoan, especially sa atong mga frontliners, so mag-amping kamo dira karon. So sa tanan drivers, sa mga bus, jeepney, tricycle og tricycad og sa tanan natong mga pasahero, amping mong tanan sa pagbiyahe og atong mga kamerkaduhan dira sa Yes. Hugon, Carmen o Westbound Bulwa Market, sa tanan nga mga vendors o mga nagmerkado na karong orasa, mayong buntag kaninyong tanan. Please ayaw kamo kalimot permi nga pagsuot sa inyong face shield, face mask, and observe social distancing. Oga, mag-greet po ko sa akong family and friends dira sa Barrio Pilgrim, sa akong mayagaw, Korean family. Good morning kaninyong tanan dira og salamat sa pagtanaw. Today is Wednesday, January 13, 2021. Ania na kita sa atong ika-80 episode, The Importance of Spiritual Well-Being. Aduna kitay not one, not two, kundi tulo ka invited guests atong makauban karong adlaw. Excited kaayo ta, Kamasang HK, kay very special kaayo ni atong mga bisita ug duol ni sila sa atong mga dughan. Right, Kamasang June, og very important and interesting pod kaayo ang topic nga ilang i-share para sa mga atong mga televiewers ug listeners nato dinhi sa Kapihan sa Masa. Kamasang June, nalakoy po ta na unsa bay feeling nga mahimong anak sa pastor? Actually, kon siya, no? Di mo na ito matawag nga iyahay, kundi nagi na always and challenge. Normal ragad yapon sa normal nga tao, no? So, kon lang, ang difference lang is, kana mo gyud, no? Abigid siguro pod na kanang inana, lahi kita sa uban, pastor lang ito ang ato ang papa. So, walay diferensya, no? Kung unsa mo, maog yapon kami. Ang atong pagkinabuhi sa espirituhanon nga butang, sa physical ug uban pa, same ra gyapon na siya. But, kung nga na, ako sabi pangutanan sa mga Kamasang HK, isip po sa ka anak sa pastor. So, kumusta man po ang imuhang experience, isip po sa ka anak sa pastora? Yes, Kamasang Jude, no? Isip po isa ka anak sa pastor, lami ka siya sa kasing-kasing, no? Muragaan ka siya sa kasing-kasing kay sa imo bang giingon nga normal tang tanan diya sa atong kalibutan, pero ato man kung murag more masinati ang kanang ang pagkaduol sa simbahan, pagkaduol sa word sa Ginoo o mga training sa pastor kay tungod kay sugod bata-bata, maguban-uban na sa atong parents nga pastor. O grabe na siya ka-fulfilling sa atong kasing-kasing kay pwede po nato manggod na siya ma-apply o matudlo pa sa uban natong mga kaubanan sa kalibutan, di ba? So, muna to siya. Alright. So karon nga kabuntagon do na tay makauban, no, mga kamasa, dili lang kami ni mga Kamasang HK ang makarelate ani nga pangutana among tawagon ang usa pa kakauban nato dinhi sa Masa Foundation, si Kamasang Dun, para puds atong mapangayuan sa iyang experience og message isip usa ka anak sa pastor. Yes, good morning Kamasang Dun. Yes, good morning. So, ang atong pangutana, no, isip usa ka anak sa pastor, wala ba ka na pressure o unsa man ang imong ma-relate nga mga experience? Based sa akong experience as a son of a pastor, sa gamay pa ko, medyo kanjud kanang na pressure ko kay lagi na ako'y gusto buhaton, pero ang mga katawhan maingon nga, uy, nganong gay nga anak man ka, nga anak mga pastor, ayaw na buhata. Pero sa akong self, gusto na ako siya mahimo. Like, naka-experience ko kanang sa akong pag-eskwela, naka-experience ko mga ginagmay lang nga ng
manghilabot or kanang ginagmay nga manguha og piso, 5, ingana ba? So experience na ko na siya as nagtubo ko sa kanang akong pagka anak og pastor. Mara siguro tong experience. Yes, salamat og unsay mensahe nimo kamasang dun nga siguro i-take nato pud ni nga opportunity no para magpasalamat sa atong ginikanan. So akong mensahe para sa akong mga ginikanan is I am so thankful and grateful na anak ko pastor kay dili tanan gitagaan og higayon nga mahimong anak sa pastor. So nagpasalamat jud ko kay usa ko kapinili diya sa Ginoo nga gitagaan ko niya maayong ginikanan, giatiman, although nga na failure ko sa akong life, but akong parents wala gyapon nag give up sa ako og pray, and then until now nga nahimon akong successful sa akong kinabuhi og padayon lang, salig lang sa Ginoo, and everything will follow kana lang. Yes, daghang salamat no Brother Don sa pag-share sa imong message no. Og mga kamasa sa wala nakabalo, ako si Brother Jun og si Brother Don, isa mi ka mga anak sa pastor, ilang papa, mga pastor og ako pong mama mo isa ka pastor. Og very privileged mi nga we are so proud pod nga ma-invite na mo sila dire sa ato ang Kapihan sa Masa. Yes, ug padayon gyapon kita sa pagapod-apod sa atong free load para sa atong mga smart and token text users. Our smart communication question of the day is pila ang ato ang special invited guest karon nga episode. A, duha, B, tulo. If you know the answer, just text at 0908-555-1693 aron makadaog ka mo o Gigaload 99. The first 3 texters nga makatubag sa correct answer will be our winners. Alright, this portion is brought to you by CWS Party List, ang party list ng may puso sa mga manggagawa. Secured Bank, ang bangko ng masang Pilipino. Rocks Consult and Construction Services, and Smart Communication. Let's pause for a break and we'll be right back. Kapihan sa Masa. Ang Kapihan sa Masa, gihatod kaninyo sa CWS Party List. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Thank you for watching Kapihan sa Masa every Monday, Wednesdays, and Fridays at 6 to 6:45 a.m. Welcome back, and you are still watching live here in Kapihan sa Masa. Once again, sa mga bago lang nagtanaw og numinaw karon, ang atong smart communication question for today is pila ang atong very special invited guest karon nga episode. A, duha, B, tulo. If you know the answer, just text at 0908-555-1693 to win Smart Gigaload 99. Mga kamasa nga atong first invited guest karong adlaw is si Reverend Roversam J. Sihob Sr. of Day Spring Church, Kanituan. Ato siyang ilailahon, let's watch this. Sige, may buntag sa tanan no, sa mga listeners nato diya sa maong kahanginan karon, diin ka mo nakapahiluna. Ako magpalaila sa akong kagulingon. Ako si Pastor Bercy Hob, no? Na pastor for 41 years, no? Akong background nga pagka-pastor, daghang mga
ups and down, no? Daghang mga gisagubang diya sa kinabuhi apan tungod kay namay Dios. Pagka-pastor, salamat nga para sa ubang tao mubo apan diya sa tubangan sa Dios dako siya og kanang katungdanan sa gingharian sa Dios. Actually, wala jud ko'y desisyon sa pagka-pastor, no? Kay sa I know nga ang pagka-pastor dili man jud na siya sayo, no? Sayon litukon. Apan usa lang kabutang nga dumduman ako nga sa buhi pa kong nanay matupan niya yang iyo nga ako kang giampo sa Ginoo nga mahimo kang pastor. Mahimo kang pastor o salamat nga ang pagka-pastor dahil dili dahil na siya nga sina-sina, dili lang po nga sani kaning palipas sa oras, kundi ibokisyon na siya nga dedicated ka, consecrated ka diya nga you have the call of God sa imong kinabuhi. Once nga naana sa imong kinabuhi, you're a right pastor. O ang responsibilidad sa pastor, dako kayo, no? Para sa uban dili man parehas ang panglantaw, mo na ang uban hadlok man pud sila nga mohawid og mga responsibilidad apan sa pastor. Ang una sa butang nga ay mong responsibilidad nga dedicated ka, consecrated ka diha sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Ang imong constant prayer nimo in order to have a close intimate diha sa God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost o responsibilidad po nato diha sa pagbasa diha sa iyang mga pulong in order you can talk to God, no? Personally nga ma-build up ang imong spiritual life diha nimo. The more nga mo expand ang imong ministry, the more nga responsibility ang imong mahawiran diha sa pag grow up nimo sa kingdom of God. O mga proseso sa pagsermon, paghimugwali, daghan man kaayo, no? Ang uban isubay yun nila sa homiletically hermeneutics nga mga pamaagi sa wali, no? Apan sa akong experience through the leading of the Holy Spirit, doon na lang mga butang nga mahimo na kong example diyan, no, sa paghimog mensahe, labi na sa mga panghitabo o either sa imong experience sa imong kinabuhi kay kanigo paghimog sermon leading punta diya sa dihog diya sa balang Espiritu Santo, no? Dunay textual sermon, duna po'y kanang historical sermon. So sagara nga mahimo sa textual sermon diha lang sa ako nga nasinatian. O daghan jud kayong punto sa kinabuhi nga nagligid-ligid, no, diha sa kalisod, no, balik-balik apan lagi kay namatay tawag sa Ginoo. So dili nato madali pagbiya, no, ang ingon nga pagka-pastor kay dunay problema, no? Ang uban dunay problema, mamiya sila diya silang pagka-pastor, diya na nila maila nga dili day lalim apan kay kung dedicated ka, consecrated ka diya sa Ginoo, regardless ana mga problema nimo, atong gituhan nga ang Ginoo wala ka gilid sa problema nga nag-inusara ka kundi giubanan kaniya in order dunay gyapoy mga kasulbaran, lutsanan ang tanan nimo mga kalisdanan. Kay kung dunay kalisdanan, dunay panalangin nga naghulat. O alang sa mga nag-desire, no, ng lantaw nga someday, one day mahimo silang pastor, ato yung pasiguon nga ang atong pagkapastor dili lang kay dunay nagtulod nimo, dunay sabag ka, dunay nagrekomendar nimo, kundi nga mahimong pagkapastor, number one nga duna jud kay calling diha sa Ginoo o atong andamon atong kaugalingon nga mga mahimo tang quality, mahimo tang good example diha sa pagkapastor pinaagi sa atong mga habit nato, no, atong pagka-kindness nato, sa atong pagka-pasyonsoso kay as a pastor dili pwede ang pastor nga ulitan kundi pastor puno diha sa pagpailob.
Thank you so much. That was Reverend Robert Semp J.C. of Senior of Day Spring Church, Kanituan. He is also the father of Brother Dun, Robert Semp Sihob Jr. Kaming tanan din ni sa Masa Foundation ng hinaot sa usa ka mabungahong bagong tuig ug maayong panglawas kauban sa tibuok nimong pamilya. Daghang salamat, Pastor. Alright, ang atong second invited guest is Pastor Evangelist of Jesus Christ is Lord Church. He is Pastor Edgar L. Cacho Sr. Nakuha na to siya og pre-recorded interview and let's watch this. Mayong buntag sa nano. Salamat dayo na iniskapyan sa masa. Ako dayo si Pastor Evangelist Edgar Cacho nga nagpuyo sa Kalaanan Relocation Site sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Para kanako ang espirituhanong pagkinabuhi, no, ang ako ra sigurong patubagon maora gyud atong balaang kasulatan kay siya ra makatubag sa espirituhanon nga bahin. Matod pa niya dito sa sinulat ni Juan kapitulo 4 bersikulo 23 hanggang sa 24, nagaingon sa dinato apan moabot ang takna og karon miabot na ang mga matuod nga magsimba, magasimba samahan pinaagi sa espiritu o sa kamatuoran kay mao kana ang ginapangita samahan na magasimba kaniya. Ang Diyos Espiritu man o kinahanglan na ang mga magasimba kaniya sa espiritu o sa kamatuoran. Ang pagkabot sa espirituhanong pagkinabuhi, no? So kung mubalik lugar ta sa unang panahon dito sa Old Testament, no, nga masulti pa dito ni propeta Josue nga nagaingon sila to sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8 nga nagaingon siya, ayaw pagibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba, hinunua magpalandong ka niya na sa adlaw o gabi aron mahimatngunan mo ang pagbuhat sumala sa tanan nga nagsulat dinha. Kay sa ingon niya na ikaw magmaswagon sa imong panaw ug unya makabot mo ang kaswagan. Unya nagaparay na sab siya, nagagidasunan sa niya nga dito sa bag-ong kasulatan usab, no, ato makita po na to nagaingon siya diya sa sunulat ni Apostol Mateo, no, sa kapitulo 4 bersikulo 4 nagaingon apan mitubag siya og miingon na sulat na dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao kundi sa tanan nga pulong na magagula sa baba sa Dios. So ang mga senyales sa mga tao sa mga negatibong kinabuhi ato makita, no, ang nagasulti si Juan, no, sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 18 paingon sa 20 nagaingon sa dito nga nabiluan nato nga walay tao ang mahimong anak sa Dios na magpadayon sa pagpakasala kundi ampingan siya sa Dios busa dili siya matandog ni Satanas. Kining tibok nga kalibutan ana sa lalom sa gahom ni Satanas apan nahibaluan nato nakita iya sa Dios og nahibaluan usab nato na miyani dinhi sa kalibutan ang anak sa Dios og gihatagan niya kita og panabot aron maila nato ang tinuod nga Dios ug anaa kita dinhi sa tinuod nga Dios sa iyang anak nga si Jesucristo. Siya mao ang tinuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Ato makita, no, nga kinahanglan ato mga negatibo mo na mga tao nga nagasubay sa espirituhanong bahin nga sukwahi sa kabubuton sa Ginoo mo nang naghan mag-negative lahi ang pamaagi ni Ginoong Jesucristo. Kini may pinaka-importante, no, ato makita, no, ang benepisyo gyud nga ato makuha diri sa kalibutan. Kaya halos kun tanang mga tao nga pagkataon ng kalibutan na mamatay, lumalabay lang kataning kalibutan na apan ang mga mensahe sa atong buhi nga Dios, sa atong Ginoong Jesucristo, iyang ginapalig-on kanato nga dili ta angay modan sa paglaom kay ang iyang benepisyo nga gihatag nag-andaw siya bagong langit o bagong yuta, no. Kaya nagasulat siya dito sa gipadayag bersikulo 21 kapitulo 1 paingon sa 4 nga mao ang bagong langit ug ang bag-o nga yuta. Human niadto nakita ko ang bag-ong langit ug ang bag-o nga yuta tungod kay ang daan nga langit ug ang daan nga yuta apil ang dagat nawala na. Og nakita ako ang balaan nga syudad, ang bag-o nga Jerusalem nga gipakanaog sa Dios gikan sa langit.
kini nga syudad andam na gayod sama sa kaslunon nga babae nga nakabistig pangkasal ug andam na sa pagsugat sa iyang pamanhonon. Nya aduna ako'y nadungog nga kusog nga tingog gikan sa trono nga nagaingon karon ang puloy-anan sa Dios anaa na sa mga tao. Magpuyo siya uban kanila ug sila mahimong iyanang mga tao. Ang Dios mismo mahimong ilang kauban ug ilang Dios. Pahiran niya ang ilang mga luha. Wala na'y kamatayon, kasubo, paghilat ug kasakit tungod kay ang daan nga mga butang nang labay na. Hallelujah no. So ato makita nga ang kaugmaon nato nga Ginoo rin nagtagana og bag-ong langit og bag-ong yuta. Doon natay paglaom nga gihawiran nga ining kalibutan na lumalabay lang kita mo na nga andam ta kanunay sa angay natong pagabuhaton sa umaabot. Ako magpasalamat unaw, salamat sa inyong imbitasyon sa Kapihan sa Masa. Yun matahom sa mga kabuntagon. Ako lang magpasalamat nga isip mga espirituhanon nga mga butang nga mga pulong sa Ginoo dili ta mobulag padayon lang sa mga pagbasa paglig-on kay kining kalibutan na napuno sa mga pagsulay mga kuso-kuso. Apan kung naana kita kang Ginoong si Kristo, malagpasan nato ang tanan nga mga pagsulay sa atong kinabuhi ug angay natong pasalamatan ang tanan kay ang tanan kabubuton sa Dios tungod kay dili ka mataw ning kalibutan na kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Daghang salamat ug mayong buntag. Yes, that was Pastor Edgar L. Cacho Sr., the pastor evangelist of Jesus Christ is Lord Church. He is also the father of Brother June Edgar Cacho Jr. So salamat Pastor sa time ngayong gigahin and for sharing your thoughts and wisdom. We wish you all the best of sa imong family and wish you better health and better year. God bless you always, Pastor Amping Permi. Alright, this portion is brought to you by CWS Party List, ang party list na may puso sa mga manggagawa, Secured Bank, ang bangko ng masang Pilipino, Rocks Consult and Construction Services, and Smart Communication. We will pause for a short break and we will be right back. Kapihan sa Masa. Ang Kapihan sa Masa, gihatod kaninyo sa CWS Party List. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama natin Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Welcome back and you are still watching live here in Kapihan sa Masa. Ang atong third invited guest is the Spiritual Formation Department Director of Pilgrim Christian College. She is Reverend Bernadette Escoran. Mga kamasa, nakuhaan nato siya sa iyang video message and let's watch this. Good morning! Ako si Reverend Bernadette Susascuran, usa ka pastor from the United Church of Christ in the Philippines. And currently, I am the pastor of Pilgrim Christian College and I am the director of the Spiritual Formation Department of Pilgrim. And my involvement in the pastoral work, especially in our conference, I am the chairperson of the Ministerial Formation Committee. Spiritual formation is a process of engaging people kanang pagpakigrelasyon sa mga katawhan or sa individual ngadto sa iyang Ginoo. So ang spiritual formation usa siya ka journey nga ma-strengthen ang iyahang relationship ngadto sa iyang Ginoo sa nagkalain-lain nga mga proseso
diha sa kinabuhi in all aspects of life. Kay sa kasinatian sa usa ka tao, dapat ma-build up ang iyang kinabuhi holistically. So when we say holistically, gikan sa iyang mental, sa iyang physical, ngadto sa iyang social and spiritual. So ang spiritual being niya dapat na-express o na-develop diha sa kinatibuk-an niyang pagkatao. Sa pilgrim pa ni gitawag namo ang among approach is whole person education. So the person must be developed in the whole aspect of life, diha sa iyang mental, physical, social, and spiritual well-being. Importante kaayo siya tungod kay mauman gud ni ang naga-develop sa imuhang kinatibuk ang pagkatao. Once you are spiritually once you are spiritually inclined, no, kana spiritual inclination nimo, once you are spiritually inclined, the whole aspect of your being, importante kay ang spiritual formation sa usa ka tawo tungod kay mao ni ang pinaka-guide sa iyahang kinatibuk ang pagkatao, leading to become a better person. So muna iyahang social relationship, iyang engagement din sa community and family, and the totality of his being ma-incline diha sa or guided diha sa iyahang spiritual life and relationship with God. Yes, ang pinaka-favorite gid kay nako sa Bible from the Old Testament. So let me take the Deuteronomy 6 verses 4 to 9. Kung manggahan kita example ha. Kung ato na siyang basahon, mao na siya ang ginatawag og pinaka-importante kaayo nga rule, no? Kanang love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. No, marag common man na siya nga verse. Pero kung tanaw na nimo siya sa preceding verses ana, niingon na diha nga, and teach them to your children, diha sa iyang paglingkod, diha sa iyang pagmata, diha sa iyang kanang the whole marag, ang spiritual formation is marag nahimo na siyang system ba? System sa imong kinabuhi. In fact, ningan siya din na isulat na siya bisan diha sa imong doorpost o diha sa imong gate. So meaning, sa imong pagsulod o sa imong paggawas, kabahin ang spiritual formation. And we are all, may gitawag sa kuan pa, sa Hebrew pa nga word nga, Shema, kanabang pagtudlo niini, makanunayong pagtudlo niini ngadto sa atong mga kabataan. And at the same way, dito sad sa New Testament, kung atong tanaw ng basis ani, kanang experience ni Jesus nga giingon din ha sa Luke 2:52, nga giingon diha nga, and Jesus grew up in stature and in wisdom and kanang with og gikahimutan siya sa Ginoo og sa tao, kana ba? So kana siya stature physically, wisdom mentally, with favor and in favor with God and man. So kanang God, that is about your spiritual relationship with God, and then and man kanang mo na imong social relationship mo na kung giingon ka ganina sa kanang the totality of life, kanang whole person education, mental, physical, social, and your spiritual. So mo nang pinaka-basis of spiritual formation. Way of life gyud siya. Kabahin siya sa atong system, or siya dugo ba nga nidaloy gyud sa kinatibuk-an natong kinabuhi.
dako kaay siya og role sa wellness nato kay though naamay mga tao nga dili ga tuo sa Ginoo, pero when we say spirituality, experience man gud na siya, journey man gud na siya. So once you are spiritually well, no, once you are spiritually kanang sani, you are into it, ang kinatibuk-an nimo kay it will domain to your conscience, and kabalo man ta nga atong conscience mao man po na ang mo project sa atong kinatibuk ang pagkatao. So if you are spiritually guided and living with that spirituality, ang bot day na naipasabot nga ma-manifest na siya sa kinatibuk-an nimong pagkamao. Diba? Kana. So mo na mo project na siya tanan. When it comes to spiritual wellness, kana bang kung happy ka, show it. Ana ra gyud na siya, ipakita. So if you are spiritually inclined, it will manifest the whole aspect of your humanity, your being. Alang sa atong mga kaigsuonan or kamasa dinhi sa kapihan sa masa, ang atong panahon karon during sa COVID-19 pandemic usa ka mahagiton kaay nga kasinatian. Nag-atubang kita og usa ka kaaway nga dili nato makita, og kikinahanglan kaay karon nga panahon kana gyung pagtan-aw nato og pag-ila nato sa atong kaugalingon dugtong sa atong relasyon diha sa Ginoo nga mao ang protector, mao ang provider, ug mao ang inspirer sa atong kinabuhi. Busa kung nahimong kabahin sa atong sistema ang Ginoo, nasayod ko nga bisan unsa ang hagit sa kinabuhi nga moabot ka nato, magapabilin tang mobarog tungod kay na napalig-on man kita diha sa atong pagtuo sa Ginoo. And that's spirituality. It is about journeying with our God, journeying our Creator. Thank you. Thank you so much, Reverend Bernadette S. Coran, the Spiritual Formation Department Director of Pilgrim Christian College. She is also the mother of Brother HK, inspired sa iyang kabisi gahapon ni iya gyud gigahinan og oras pag-anhi dinhi sa ato studio para ato nga ma-interview. Once again, daghang salamat, Reverend, og nang hinaot mi nga padayon ka maghatag sa kapis sa panglawas kauban ang imong tibuok pamilya. Happy New Year, God bless you, og sa imo kapirmi pastora. Alright, for suggestions, comments, and feedback, please get in touch with Masa Foundation's contact details flashing your screen. You can also follow us on Facebook, Marian Foundation 1995, Twitter, Instagram, Masa Foundation. Or send us email info@masafoundation.org or masafoundation@outlook.com. You can also call and SMS us at 0917-678-8939. Kapihan sa Masa Facebook. Yes, so kayo sab kamo kalimot nga atong Masa Foundation na dunay gipahigayon nga mga livelihood activities sama sa personalized face mask o customized t-shirt printing, mug printing, yarn ID lamination o sa atong wellness center sa Hilot and Massage. Kini para dugang pag-alagad sa atong mga partners ng mga PWDs o mga beneficiaries nini. Amo pong giaghat kung kinsa ang kinasingkasing nga gusto nga moalagad magserbisyo anda mahimong voluntaryo o gusto ba kaha nga mag-donate o mahimong benefactor either in cash or in kind, or di ba kaha gusto mahimong sponsor o magpa-advertise dinhi sa atong programa sa Kapihan sa Masa, wherein all the proceeds will go to all our beneficiaries sa mga PWDs o para pod pagpadayon sa pagsuporta sa mga programa o serbisyo para sa atong mga disadvantaged sector. Please visit us at Masa Foundation Office. We are located at 2nd floor, Shopner Building, Capistrano, Yakapin Street. Og daghang salamat sa pag-participate nining free load credit by Smart Communication. Ang tubag sa atong pangutana:
Pila atong special guest karon nga episode. A duha, B tulo. Ang tubag is letter B. Congratulations to all our winners today. Dili usab nato kalimtan sa pagpasalamat ang atong mga sponsors, Masa Foundation, Masa Technical Institute, Religious of the Assumption, CWS Party List, Secured Bank, Honorable Governor Mamental Alonto Adjong Jr. of Lanao del Sur, Honorable Alam Lim, ABC President, former Director of DPWH Ma'am Beto Paz Baruzo, Engineer Earl Navarro of Pyramid Construction, WTG Construction and Development Corporation, Rox Consult and Construction Services, and of course ang atong kapartner permi ang Smart Communication. Atong pasalamatan usab ang atong mga government agencies partner, ang DOLE, DTI, TESDA, PCSO, ug RPN TV5 and DXKO City Station Manager Ma'am Jean Sirohijos. And also belated happy birthday sa 61st birthday ni Sir Emilio is Manyos, ang father ni Ma'am M. Manyos diri sa Masa Foundation. So keep safe and God bless diya sa imo, sir. Yes, happy birthday sir. Og once again, daghang salamat sa atong 3 ka very special guests, no? For today, Reverend Bernadette S. Curan, akong mama, the Spiritual Formation Department Director of Pilgrim Christian College, Pastor Edgar L. Cacho Sr., the Pastor Evangelist of Jesus Christ is Lord Church, og Reverend Roversemp J. Sihob, Senior of the Spring Church, Kanituan. Okay, kami dinhi sa Kapihan sa Masa magpabilin nga manghinaot sa usa ka malipayon og mabuluhong bag-ong tuig 2021 kanatong tanan. Og nang hinaot kami nga magpadayon gihapon kita mag-uban dinhi sa Kapihan sa Masa. Og wala na kitay igong oras kamasang HK, dili na lang kita kutob kini si inyong ubos kamasang June o kauban usab si kamasang HK nga nag-ingon kaninyo sa Masa may pag-asa ang Masa. Kapihan sa Masa. Ang kapihan sa masa hatod kaninyo sa Secure Bank. Rooks Consult and Construction Services.